Hindi na kita pagbibigyan, Hisoka. Ngayon nakukunin ko ng kanang kamay mo. Eto na, Tiger Gnashing Punch! Tignan niyong mabuti na seryoso na si Castro! Ang totoo niyan, hindi pa talaga nakikita ni Hisoka ang tunay na kakayahan ni Castro. Kailangan niya gumawa ng paraan ko, hindi ito na ang kanyang katapusan. Paano nang laban nila ni Gon? Ah! Eto, kunin mo. Oh, kung ganun, pagbibigyan kita. Ah! Wala nang kaliwa mong kamay. Ha? Kumusta? Mabuti naman. Halika, gusto kong makita yung sugat mo. Matagal ko nang pinag-iisipan ito, pero nung napanood kita, naniwala na ako. Malaki nga pala talagang sira ng ulo mo. Makikipaglaban ka na lang kung ano-ano pang kalukuhan ang pinagagawa mo. Akala mo ba natutuwa ang lahat ng manonood? Sa bagay, ayos lang sa akin dahil kikita ako dito. Pipigilan natin ang dugo. Tanggalin mo ang oras sa iyong kamay. Heto na ako. Tapos na. Ang mga ugat, buto at ang mga muscle mo ay naibalik ko na. Pwede mo na uling ipuputol. Napakagaling. Ngayon ang kanang kamay. Tulungan mo ko. Hawakan mo muna ito. Sige. Alam mo bang hindi ako nagsasawang panoorin ang ginagawa mo sa akin? Malay mo, sinasadya ko pala magpatama sa aking mga kalaban. Para makita ko na madalas ang ginagawa mong operasyon. 20 milyon para sa kaliwang kamay at 50 milyon para sa kanang kamay. Bilisan mo ang pagbayad. Sandali lang. Pwede bang check-in na lang ulit ang ibayad ko sa'yo? Siya nga pala. Baka gusto mo lumabas naman tayo mamayang gabi. Eh di wag. Simula ngayon, sasabay na kayong dalawa kay Zushi sa pagsasanay. Opo! Ginonggon, pinahanga mo ko. Dahil tinupad mo ang pinangako mo sa akin noon. Yun ay dahil sa sinulid ng pangako. Maraming beses ko na rin binalak na sumira sa pinag-usapan natin. Pero sa tuwing nakikita ko ito, kumakalma ang aking pakiramdam. Dahil pampakalma ang nen na ginamit ko dyan. Ha? Totoo? Hiniro lang kita. Ginamitan nga kaya niya to? Sandali lang, paano mo masasabi kung tinupad nga niya ang kanyang pangako? Paano kung dinaya ka lang niya at sikreto siyang nanood ng mga laban? Ha? Dahil hindi pa nalalagot ang sinulid ng pangako. Ginonggon, matagal-tagal na rin. Subukan mo ang gamitin ng Ren? Pwede? Oo. Yushi, sa palagay mo, Ang galing! Tahimik lang pero napakalakas ng nararamdaman ko. Ibang klase! Akala ko ay nakalimutan ko ng paggamit nito. para lang yung nagbibisikleta. Kapag natutunan mo na, hindi mo na makakalimutan pa. Pero mas mabilis na ngayon kesa nung una ko itong gawin. Ganun talaga yon dahil araw-araw mo nang ginagawa ang 10. Ngayon, tingnan mong mabuting kaliwa mong kamay. Ha? Ha? Naputol! Pero kahit ano pa ginawa mo dyan, di napuputol, di ba? Ginamit ko ang kapangyarihan ng sarili kong nen nung itali kong sinulid na yan. Kaya mapuputo lamang yan kung gagamit ka rin ng nen. Ah! Ganun pala yun, Ginoong Wing. Napapanood mo ba ang laban ni Hisoka at ni Castro? Oo. Hindi pa tamahi ka ni Hisoka ay isang uri ng nen? Pero bakit hindi ko nakikita ang kanyang aura? Si Hisoka? Gumagamit siya ng bagong paraan para hindi makita ng ibang taong kanyang aura. Mas mataas itong bahagi sa paggamit ng Zetsu. Ang tawag ay In. Para magawa mo yon, dapat ay matutunan mo ang makabagong paraan ng Ren. Ang tawag ay Gyo. Ginonggon, sabihin mo nga kung gaano katagal pa ang inyong paghahanda para sa susunod mong laban? Gano'ng katagal? 2 buwan na rin po nakalipas. Siguro 1 buwan na lang. Ikaw, Ginoong Killua. Sa palagi ko, may 2 buwan na lang ang natitira. Sapat na ang panahong iyon para sa inyong dalawa. Huwag kayo masyadong magmamadali sa pagsasanay. Ang pagmamadali ay pinagbabawal sa pag-aaral ng Ren. Kaya dapat ay maging mahinahon kayo sa gagawin natin. Opo!
Kahit ang kanyang aura ay kasing liit pa lang ng sa amin, nakikita kong kumpleto na ito. Ipunin mo ang lahat ng aurang yan sa iyong mga mata. Ngayon, nakikita mo na ba ang liwanag ng aking aura? Opo, Anong kulay? kulay dilaw. Magaling, tama ka. Hindi ba't magandang nagawa mo ngayon, Zushi? Opo. Tama na muna yan. Sa ngayon ay hindi po magagamit ang Gyo. Mababaliwala lang kung pipilitin mo yung sarili. Pero kung ikaw ay magsasanay, magagamit mo yun kahit nasa gitna ka pa na iyong pakikipaglaban. Kadalasang ginagamit ang Gyo, kundi yung pakabisadong teknik na ginagamit ng iyong makakalaban. Dahil kung hindi mo alam ang kanyang kakayahan, imposible kang manalo sa kanya. Bukas sa bukas sinasisimulan nyo ng pag-aaral ng Gyo. Opo! Nakakantok. Ha? Ano problema? Kasi hindi pa ako inaantok. Mamamasyal lang ako sandali. Ganun ba? Sige Oh, matulog ka na. Mamamasyal. Ha? Isiping hindi makakalabas ang enerhiya sa loob ng katawan. Ipuning unti-unti ang lahat ng lakas na nasa loob ng bawat laman. At sabay-sabay na pakawalan ng naipong enerhiya. Ipunin ang lahat ng aurang yan sa iyong mga mata. Hello? Gon, ako to. Ha? Hiso ka? Tungkol sa nangyari kagabi, yung nakita kong liwanag sa labas, hindi ba't ikaw ang may gawa nun? Sa palagay ko na-master mo na paggamit ng Ren. Naalala mo pa ba yung binigay ko sa yung kondisyon? Wala na yun. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung kailan tayo maglalaban. Hihintayin ko kung kailan mo gusto. Nakahanda ako palagi. Paalam. Ibang klase, masyado na yatang mataas. Magaling. Nakapasa na kayo. Ibang klase. Suko na ako talaga. Hindi ko talaga akalaing mamamasa rin yung dalawang Gyo sa loob lamang ng isang gabi. Dahil mukhang naging madali para sa inyong dalawa na mamasa ng Gyo, hinihiling nyo ba na simulan naman natin ang pag-aaral ng Hatsu? Kung yan ang gusto nyo, masyado kong minamalit ang inyong kakayahan kaya bigla ko sa inyong ipinakita. Simula sa oras na ito ay pagsasanayan na natin ang Hatsu. Ang Hatsu ay ang paraan para makontrol ang tuluyan ng aura. Sa madaling salita, ito ang pagsasama-sama ng lahat ng Nen. Pagpalabas, pagpalakas, pagbabago, pagkontrol, pagpagalaw, pagpapakadalubhasa, ito ang 6 na pagkakahati-hati. Ang kakayahan ng Nen ay may kaugnayan sa inyong pagkatao. Maaari yung magmula sa isa sa 6 na yan. Makikita mo yon ayon sa katangian ng aura mula pa nung ikaw ay pinanganak. Ang kartang ito ang magpapaliwanag sa iyo ng bawat katangian. Kung saan man dito matatagpuan ang inyong kakayahan ay magiging mas madali para sa inyo kung doon kayo magsisimulang mag-aral. At ang pinakamalayo naman sa inyong kakayahan ang mahirap na pag-aralan. Kaya mas makabubuti kung sa una pa lang ay alam niyo na kung saan kayo magsisimula. Sir Tong, meron mong paraan para malaman yun? Merong paraan. Yun ay tinatawag na estilo ng panonood sa tubig. Ito ang paraan na tinuturo ng mga guro na nagmula pa sa Mind Origin School. Malalaman mo yon kung panonood at makikita ang pagbabago. Ha? At tubig ay dumadami na dumadami. Kung ang magbabago ay ang dami ng tubig, ang ibig sabihin nito ay nagmula ang aking aura sa pagpapalakas. Ngayon, ang tingnan naman natin ay ang sa inyo. Sige, sisimulan ko. Ang galing! Gon, pareho kayong dalawa. Gumagalaw ang dahon! Ibig sabihin, yan ay nagmula sa pagkontrol. Ayos! Ako naman ang susunod. Bakit hindi siya gumagalaw? Sinasabi ko na nga ba? Ang ibig sabihin nito, wala akong kakayahan?
Nagkakamali ka. Tikman mo ang tubig. Medyo matamis ang lasa. Oo nga! Hindi ba't ordinaryong tubig lang po ito? Ang ibig sabihin ng pagbabago ng lasa ay nagmula sa pagbabago. Ngayon, alam na ninyong tatlo kung saan nagmulang kakayahan ng inyong aura. Kaya simulan nyo na. 4 na linggo mula ngayon, pagbutihin nyo ang inyong pagsasanay para lalo lumakas ang inyong aura at unti-unti ninyong makikita ang pagbabago sa inyong kakayahan. Opo! Ginonggon? Anong problema? Hindi ko lang na meron tayong pagsasanay ngayon. Gusto kong makita ang aking pagbabago mula nung tayo magsanay. O sige, walang problema sa akin yon. Ano sa palagay mo? Magaling ang pinakita mo sa akin, Ginonggon. Napag-aralan mo na kaagad ang estilo ng panonood sa tubig. Ano? Ano masasabi mo? Nahuhulaan ko ng gusto mo. Ha? Hindi ba tungkol ito sa susunod mong makakalaban? Gusto mo nang makaharap si Hisoka. Tama ba ako? Alam ko na yan. Malakas si Hisoka. Kung huhusgahan ko ang iyong kakayahan, wala kang pag-asa sa kanya. Alam ko po yun, pero... Gusto mo pa rin ituloy ang laban. Yun ang dahilan kung bakit gusto mong matutunan ng paggamit ng Nen, di ba? Nagbibigay lang ako ng payo sa iyo tungkol sa Nen. Wala akong intensyon na ipilit ang aking opinion sa iyong buhay. Kung gusto mong makalaban si Hisoka, bahala ka. Kaya lang mahihilingin ako sa iyong isang bagay. Pag di mo na kaya, huwag mong pipilitin. Mapapangako mo ba yan? Opo! Hello? Ang tagal mo naman. Nakapag-desisyon ka na ba kung kailan? Oo. Ang napili kong araw ay sa 10 ng Hunyo. Sa Coliseo sa langit. Ayos. Aasahan ko sinabi mo ha. Huwag ka mawawala. Teka lang, mukhang napasarap ang tulog mo ah. Sa sobrang tagal kong hinintay ang araw na ito, madali ako nakatulog. Kagabi pa lang, gusto ko na mag-umaga. Alam mo naman, mababaw lang ang kaligayahan ko. Di mo na kailangan sabihin sa akin yan, Gon. Paano? Lalayo na lang siguro ako ng upuan sa ring bago ka pagulungin ni Hisoka. Aray! Huwag mo patagalin ang laban ah! Ang sakit na na! Makinig ka sa akin, Kiluwa! Ano? Ano yun? Kapag natapos ang pagsasanay natin dito, Oo? kalimutan mo na yon. Magkita na lang tayo sa ring! Oo! Ha? At ngayon, mga kaibigan, sa wakas ay masasaksihan na rin natin ang paghaharap ni Gon at Hisoka. Ang unang manglalarong nagpakita ay si Gon. Sa palagay ko, pinaghandaan niya ang lamang ito. Sa kabilang dako naman ng ating ring ay lumalabas na rin ang salawangkerong si Hisoka. Ito ang pangalawang laban ni Gon. Meron na sa isang talo. Si Hisoka naman ay merong 9 na panalo at 3 talo. Kapag natalo siya, haharapin na niya ang hari ng palapag. Kung siya naman ay matatalo, kailangan na makipaglaban muli. Kaya lang, kapag nagpapakita siya sa laban ay hindi siya natatalo, makikita natin kung may pagpapatuloy pa niyang tagumpay. Kaya ihanda niya ang inyong mga pusta. Switch on!
yan! Mas marami pa rin kay Hisoka! Balita ko ang labang ito ay hiniling ng malalarong si Gon at sunod din ang malalarong si Hisoka! At hindi ko lang maintindihan ay kung bakit napili ng dalawang panis na makalaban ang isa! Huwag mo akong titigan ng ganyan. Kapag hindi ka tumigil, baka matapos agad ang iyong buhay. Tama na, bata. Baka hindi ko naman mapigilan ang sarili ko. Nakapangingilabot ang kanyang aura. Nagmumula yun sa kanyang tanden. Kumanda ang malalaro! Walang hangganan ng oras, kahit anong paraan! Hindi ko yung makakalimutan! Hindi! Binawi ko sa kanya, oh. Hawakan mo muna. Pinapayagan kitang mabuhay. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo! Kunin mo to! Sa oras na kaya mo na ako suntukin sa mukha ng ganun kalakas, tsaka mo na lang ibalik sa akin ang numerong yan. Itago mo muna yan hanggat hindi mo pa kayang gawin. Sige. Ginawa ko ng lahat ng makakaya kong gawin. Sa pagkakataong ito, hindi na kita uurungan. Babayaran ko na kung ano man ang aking utang. Simula na! Tinamaan siya! Isang putos kay Hisoka! Napakahusay pa na dalawang malalaro! Hindi ko na tuloy alam kung paano ko sasabihin ang mga nangyari! Anong problema? Kaya yatang pagod na pagod ka na. Samantalang hindi pa ako umaalis sa lugar na aking kinatatayuan. Ha? Totoong sinabi niya! Walang pagbabago. Kalmado pa rin ang itsura ni Hisoka. Pero sa nakikita ko kay Gon, nalilibang din siya sa kanilang laban. Alam ko na, hindi kailangan ako na akong umaatake sa kanya. Dapat laruin ko rin ang laban. Kitang-kitang malaking pinagkaiba sa kanilang kakayahan. Pero imbis na matakot, napag-isip pa niya ang sunod na gagawin at kinatutuwa pa niya ang laban. Pangklase talaga. Pero talagang malaki ang lamang ni Hisoka sa pakikipaglaban. Imposibleng tamaan siya ni Gon kung suseryosohin na to. Dapat lang hindi mawala ang kanyang malaking tiwala sa sarili. Alam niyang mas malakas siya kay Gon, kaya hindi siya gumagalaw. Huwag mong titigilan ang pagsugod. Yun na lang ang tangi mong pag-asa, Gon. Susubukan ko! Ha? Ha? Sinira na po niya ang ating kahig! Critical na tira! Dalawang putos kay Gon! Napakagaling! Inamahal ko si Hisoka sa unang pagkakataon! Nanay lamang na ang batang manlalaro! Dalawang puntos para kay Gon at isa naman para kay Hisoka! Sa wakas na suntok ko rin si Hisoka! Ayos!